Ang Suns ang hottest team ngayong linggo dito sa West. Meron silang 7-game winning streak, 8-2 sa last 10 games, number 5 na sila sa standing, pinako nila sa number 8 ang Dallas. Sa recent matchup pa nila, tinambakan ng Suns ang Dallas 132-109 mula sa 46.7 rebounds at 3 assists ni Devin Booker. 30 points pa ang ginawa niya nung second half. Sa 7-game winning streak naman na yun, 2 games doon ang lumamang ng malaki sa fourth quarter ang Suns versus Kings at Bulls. So parehas comeback win yun. Ang naging headline talaga doon, yung merong na-eject na isang fan nang sumigaw na pagod na si Luka at subukan niyang mag-treadmill. Ang sinabi ni Luka sa interview, yung nakarating sa media ay kulang. Dahil ang nireport doon, ni-request di umano ni Luka na palabasin yung isang fan dahil narinig na pagod siya. Base kasi kay Luka, merong sinabing hindi maganda yung fan kaya lumapit na yung mga security. Sa post-game interview din, nakipagsagutan pa si Luka sa isang media na kulang di umano ang naisulat nila about dun sa insidente. Bakit naman niya palalabasin basta-basta ang isang fan ay nagbabayad yun ng ticket? Si Booker naman mainit kay Grant Williams dahil nga sa naging antics nito kay Kevin Durant. Dirty play di umano at mukhang merong matitrade. Yung isa kasi susugurin pa sana ni Grant Williams si Nurkic pero parang tumawag ng aawat. Based sa Twitterverse, dapat back-upan ni Luka yung mga sinasabi niya tungkol nga dito kay Devin Booker. Pero sa totoo lang, tabla ang series ng Dallas at Suns sa regular season. May natitira pa dong isang game. Sa record din, 3 beses pa lang nananalo si Luka kay Devin Booker kapag regular season. 10-3 ang record ni Booker. Ito ay kapag silang dalawa ay nagtapat. Pero sa playoffs, yung nagmantsa talaga kay Devin Booker, yung 4-3 ng Dallas nung tinambakan sa Game 7 noong 2022. So ito naman yung sinabi ni Kevin Durant na bakit siya hindi nakakasama sa GOAT discussion. Ang resume ni KD bago siya pumunta ng Golden State, 2014 MVP, 7-time All-Star, 7-time All-NBA Team, 2008 Rookie of the Year at 4-time scoring leader. Ang binanggit doon ni KD kaya siya hindi nakasama sa GOAT discussion ay dahil nga sumali siya sa Golden State noong 2016. Doon siya nagkaroon ng 2 championship at 2 finals MVP, ang isa sa mga greatest team na nabuo. Yung pagsali niya sa Golden State, tinawag pa siya noon ng mga fans at ng iba na ahas. Kaya dapat snake discussion, hindi GOAT discussion. So joke lang yon. Yung ginawa ni KD, hindi na kasi bago yon. Marami na mga NBA players dati pa ang gumawa nun. Yung pagpunta lang ni Kevin Durant sa Golden State, kasagsagan pa yun ng dynasty nila at isa sa mga super team pa. Sabi nga ni Draymond, si Steph bago nga na-recognize after pang manalo noong 2022 NBA Championship nila. Yung 2015 kay Andre Iguodala ibinigay ang credit doon kahit pa si Steph ang star player. Dahil si Iguodala ang nanalo ng Finals MVP at game changer din doon. Ang another 2 championship ng Golden State galing kay Kevin Durant na nandun siya. Base kay Draymond, kailangan munang gawin ni KD ay yung katulad ng ginawa ni Steph, manalo ng championship na sarili niya. Kung maalala nyo pa yung biro dati ni Giannis sa SNL, Saturday Night Live, ito sinulat lang talaga sa kanya at binasa lang ni Giannis nun. Ang joke nun, lagi na lang sumasali sa super team si Kevin Durant na bakit hindi na lang sila magtulungan at tuturuan niya kung paano magdala ng team. Kalimitan kung ano yung joke, yun pa yung totoo. Dahil after umalis ni Kevin Durant sa Golden State, 2 super team ang sinalihan niya. Kung usapang discussion, si Kevin Durant yung pinakamerong unusual or what if. Hindi sa greatest of all time yun, kundi sa isang player. Game 5 ng 2019 NBA Finals, injured itong si KD. Naglaro pa rin siya nun. 3-1 na ang Raptors at grabe ang kanilang defense. Kung maalala nyo, ito pa yung natuwa yung mga fans ng Raptors na na-injured si KD. Tinawag din ng media na Kevin Durant sacrifice yung Game 5 na yon dahil nanalo doon ng Golden State at nakapagpuwersa ng Game 6. Sa 2019 playoffs, mostly talaga injured si Kevin Durant. Nagsimula yun ng Game 5 or Game 6 ng semis matchup nila kontra sa Rockets. At tangi yung Game 5 ng NBA Finals, yun ang nalaro niya after nun. Dapat hindi na siya maglalaro nun at alam na rin naman na pwedeng magkaroon ng mas malalang injury si KD. Pero dahil isang game na lang or isang talo na lang malalaglag na ang Golden State, naglaro siya doon at nanalo pa nga na umabot ng Game 6 kung saan naman na-injured si Klay Thompson.
Base kasi doon, na-expose ng Raptors ang Golden State na kailangan nila ng isang Kevin Durant para manalo. Si Kawhi ang naging best player sa season na yon dahil nadala niya sa championship ang Raptors. Nanalo din siya ng ibang awards outside ng NBA. Siya din yung may hawak ng balance ng NBA kung saan siya pupunta. Tinapos din niya ang dynasty ng Golden State at pinigilan niya yung isa sa mga accomplishment na makukuha sana ni Kevin Durant at ni Steph para mapasama doon sa GOAT discussion na binabanggit nila. So technically, pinigilan ni Kawhi Leonard ang GOAT discussion para kay Steph at dito kay Kevin Durant dahil pinigilan din niyang maka-tripit noon ang Golden State. 3 teams lang ang meron sa NBA noon, ang Lakers, Celtics at Bulls. Ang Warriors sana ang pang-apat. Iba naman yung narrative para kay LeBron. Yung kay Kevin Durant, kung nagawa nila noong 2019 na manalo ng championship, mag-iiba yung scenario or narrative para sa kanya. Ngayon kasi ang nagiging narrative, kayang manalo ng Golden State ng meron at walang Kevin Durant. Parehong 2 beses pa yun. Na hindi naman kayang manalo ni KD na walang Steph. Yun kasi ang discussion ngayon. Pero meron pa kasing isang discussion doon or what if. Magiging best player ba si Kawhi kung naglaro si Kevin Durant ng buong 2019 NBA Finals? Kaya nga sa what if, kaya bang manalo ni Kawhi Leonard ang championship kung naglaro si Kevin Durant ng buong series? At kung nanalo pa si Kawhi doon, lalo pa siyang aangat. Kung si Kevin Durant naman na nanalo, pang-apat siya nakagawa ng isa sa pinakamahirap na makuha, 3-peat. 3 pa lang teams ang nakakagawa nun. Si Steph at Kevin Durant ang nagbigay ng bad narrative sa GOAT discussion para kay LeBron. Dahil nga, laging pinagtatalunan doon, ilan ba yung naging talo niya? Si Kawhi naman ang nagbigay ng questionable narrative na lang kay Steph at kay Kevin Durant.